Mga Lodi, don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1801 hanggang Kabanata 1810. Kabanata 1801. Hinawakan ni Hansen ang pabahay ng espada at kinuha ito. Ang pakiramdam nito ay komportable sa kanyang palad, ngunit tahimik ito na parang patay. Wala nang ibang espesyal tungkol dito. Hindi naisip ni Hansen na ang pabahay ng espada ay isang ganap na patay na bagay. Maaaring hindi ito nagbigay ng pakiramdam na parang animabo o nagtataglay ng knife mine, ngunit ang kaluluwa nito ay naroon pa rin. Hindi ito maaaring ganap na patay. Dapat may dahilan kung bakit napakatahimik ng pabahay ng espada. Hindi matuklasan ni Hansen kung ano ang dahilan na iyon. Inilagay niya ang pabahay ng espada at pagkatapos ay tiningnan ang rebulto, ngunit walang nakita siyang kakaiba. Ang lawa ay tumigil sa pagbuo ng bula at naging mapayapa muli, at walang bakas ng kutsilyo na nababagay sa pabahay ng espada. Ang pabahay ng espada lamang ang naroon. Dapat ba wala bang kutsilyo para sa pabahay ng espadang ito? Anong uri ng kutsilyo ang maaaring magkasya sa ganitong uri ng pabahay ng espada, iniisip ko. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. At habang ginagawa niya iyon, may isang bagay na pumasok sa kanyang isipan. Dapat bang itusok ang isang buong kutsilyo sa rebulto na ito? Marahil ay kinuha ng isang tao ang kutsilyo. Bumalik ang isip ni Hansen sa mga salitang, Super Gene, sa leeg ng rebulto. Ang taong nag-ukit ng mga salitang iyon ay maaaring ang kumuha ng kutsilyo. Ngunit iyon ay isang ligaw na hula lamang. Wala namang nangyayari ngayon, at kaya naisip ni Hansen na magiging magandang pagkakataon ito upang huminga ng ilang sandali. Lumipad siya palayo sa lawa at bumalik sa mga puno ng ubas. Kinuha niya ang Archangel Bone Arrow, pagkatapos ay nagtipon ng ilang mga ubas upang mapawi ang kanyang gutom. Gusto rin niyang bumalik sa paghahanap ng mga prutas na sinegeneic. Ang mga prutas sa mga puno ng ubas ay mas mahusay kaysa sa ordinaryong mga prutas, kaya pumili siya ng ilang malalaking ubas at kinain ang mga ito ng masigla. Ang lasa ng mga ito ay napakasarap, at kinain niya ang isang buong bangkos ng mga ito, lahat ng sabay-sabay. Mas gamaan ang pakiramdam niya pagkatapos noon. Walang karagdagang kaguluhan o kaguluhan sa daan, at naglakad si Hansen sa gilid ng oasis nang hindi nakakakita ng anumang karagdagang palatandaan ni Isha. Saan siya tumakas, hindi niya alam. Matapos magpahinga ng kaunti, bumalik si Hansen sa oasis upang maghanap ng prutas na sinegeneic. Gusto ni Hansen na umalis sa Demon Grave kung sakaling makita niya ulit si Isha. Kahit na nasa loob doon, mayroon siyang kalamangan sa kanya. Ngunit kung susundan siya nito palabas, ang Diyos na si Isha ay madaling makapatay kay Hansen. Kaya, kailangan niyang umalis doon ngayon, ng mabilis. Una, pinlano ni Hansen na saliksikin ang oasis para sa prutas na sinegeneic. Kung hindi niya ito makita, kailangan niyang umalis bago siya mapigilan ni Isha. Ngunit kahit na umalis siya bago umalis si Isha, ang pinakamalaking problema ay ang pag-alis niya nang wala si Mr. G. Hindi niya naisip na hahayaan siyang umalis ng ganoon kadali ang mga nasa Demon. Hindi pa rin maaalala ni Hansen ang tungkol doon sa ngayon. Kailangan niyang umalis muna. Kaya, naglakad-lakad si Hansen sa pagitan ng mga puno ng ubas. Sa wakas, nakakita siya ng ubas na parang agate. Kinuha ito ni Hansen at itinago sa kanyang bulsa. Tiningnan ni Hansen ang buong lugar ng mga ubas at nakakita ng ilang berde at pula, at pagkatapos ay wala ng iba. Hindi na nagtagal pa si Hansen. Lumabas siya kaagad sa lugar ng mga ubas, nais na umalis sa oasis. Sa kasamaang palad, nakita niya ang mga ulap ng dilaw na buhangin na tumataas sa unahan, sa desyerto. Maraming nilalang ang papalapit na ngayon sa oasis. Nagmumula sila sa direksyon na kailangang puntahan ni Hansen upang makalabas sa lugar. Matapos tumingin, napansin ni Hansen na maraming lahi ang naroroon. May mga nasa Demon at mga nasa Rebate. Mayroon ding mga hindi makilala ni Hansen. Kalahati ng mga lahi ay naroroon na ngayon. Kakaiba, sinabi ni Mr. G na ilang miyembro lamang ng mas mataas na lahi ang maaaring makapasok dito batay sa kasunduan. Kaya, bakit napakarami? Dinala ba ni Isha ang mga taong ito upang harapin ako nang makatakas siya? Kumunat ang noo ni Hansen, nais na magtago muna sa oasis. Kahit na hindi sila nanghahabol sa kanya, ang kanilang presensya ay magiging mapanganib para kay Hansen.
Nagsimula nang gumalaw si Hansen, ngunit ang isang miyembro ng isang mas mataas na lahi sa gitna ng grupong iyon ay may pambihirang paningin. Bago pa makatakas si Hansen sa Oasis, sumigaw ang lalaki, "Hoy bata, manatili ka dyan. Sagutin mo ang aming mga tanong at hindi ka namin guguluhin. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa maaaring mangyari. Maliban kung sa tingin mo ay makatatakas ka sa amin lahat, syempre. Ano ang gusto ninyong itanong?" Malamig na tanong ni Hansen, pinapanatili ang kanyang distansya. "Ikaw ba ang taong kasama ni Luoji?" Tanong ng isang tao mula sa Demon kay Hansen. "Oo." Tumanggaw si Hansen. "Nasaan siya ngayon?" Tanong ng mga miyembro ng Demon, mukhang masaya. Hindi nag-atubiling sinabi ni Hansen sa kanila ang tungkol kay Luoji na tumakas nang magsimula ang kaguluhan. Hindi niya binanggit si Isha. "Sige, dalhin mo kami sa kanya," sabi ng Demon. Kumunat ang noo ni Hansen. "Alam ko lang na pumunta siya sa direksyong iyon. Hindi ko alam kung saan eksakto, kaya walang silbi kung pupunta ako. Sinabi naming dalhin mo kami sa kanya. Tigilan mo ang pagsasalita ng kalokohan." Ang mas mataas na lahi na unang nakakita kay Hansen ay mukhang naiinis. Natatakot siya na si Isha ay nasa labas pa rin sa isang lugar, kaya ayaw niyang pumunta at hanapin si Mr. G kasama nila. Hindi siya pinansin ni Hansen at patuloy na naglakad. Kung nasa labas sila, ang sinumang tao na naruroon ay mas malakas kaysa kay Hansen. Ngunit sa loob ng Demon Grave, ang katawan ng lahat ay napigilan at halos pantay-pantay. Sa makatuwid, hindi natatakot si Hansen. Nang hindi pinansin ang lalaking may mukha ng ibon, nagalit ito. Sumigaw siya at hinugot ang isang kahoy na patpat upang subukang tamaan si Hansen. Ang kahoy na patpat ay mukhang pamilyar. Mukhang ang mga sandatang kahoy na ginamit ng Chaos. Dapat itong isang bagay na nakuha mula sa lugar na ito. Ngunit hindi siya pinansin ni Hansen at patuloy na naglakad. Sinalakay ng lalaki, at habang ang kahoy na patpat ay gumagalaw na parang isang dragon na tumatama, hindi man lang nito nagawang mahawakan ang damit ni Hansen. Nagulat ang mga nasa mas mataas na lahi, ngunit ayaw nilang hayaang umalis si Hansen. Pinalibutan nila siya at hinugot ang kanilang mga sandata. Napansin ni Hansen na ang mga sandatang iyon ay lahat ay nakaukit mula sa kahoy. Orihinal na mga sandata ng Chaos. "Dalhin mo kami kay Luoji at gagantihan ka. Kung hindi, walang sino man dito ang hahayaan kang umalis," sabi ng Demon, sinusubukang mag-bluff. Kahit na mausisa si Hansen kung bakit nagmamadali silang hanapin siya, mas natatakot siya na si Isha ay nasa posisyon upang harangin siya sa isang punto sa daan. Hindi siya sumagot, at sa halip ay sumugod pasulong. Nagalit ang mga nasa mas mataas na lahi. Winasiwas nila ang kanilang mga sandata, nais na patumbahin si Hansen. Kaya, hinugot ni Hansen ang pabahay ng espada at hinawakan ito na parang espada. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang swordmind. Kabanata 1802. Nagsimula ang labanan ng may isang palaso na nahulog mula sa kalangitan. Tumama ito sa gitna ng lahat, at lahat sila ay nakatitig dito ng may pagkagulat. Itinaas nila ang kanilang mga ulo, at nakita nila ang Chaos na bumababa mula sa kalangitan. Mabilis na pinalibutan ng Chaos ang lahat, at ang kanilang bilang ay ilang daan. Isang hanay ng mga palaso ang nakatutok sa kanila, at lahat ay nagulat. Kasama na si Hansen. Sinubukan na niyang makatakas mula sa apat na Chaos, at iyon ay napakahirap. Ngunit ngayon ang kanilang bilang ay napakalaki, at mabilis niyang napagtanto na ang pagtakas ay maaaring imposible dito. Maliban kung gagamitin niya ang kanyang Super God Body, syempre. Ngunit sa kanyang kasalukuyang estado, hindi siya makatakas. Nakakahiya dahil kailangan pa rin niyang magpagaling. Kahit na gagamitin niya ang Super God Spirit Mode, hindi ito magtatagal. Maaaring maibagsak niya ang ilang Chaos, ngunit hindi niya kayang patayin ang ilang daan habang pinapanatili ang sapat na lakas upang makatakas. Ibaba ninyo ang inyong mga sandata at ilagay ang inyong mga kamay sa likod ng inyong ulo. Isang Chaos ang gumamit ng universal na wika upang makipag-usap sa kanila. Nakaharap sa napakaraming nakahandang pana, walang nang ahas na gumawa ng anumang bagay upang pukawin ang Chaos. Nakasimangot, lahat sila ay sumunod sa utos. Ibinaba nila ang kanilang mga sandata at ilagay ang kanilang mga kamay sa likod ng kanilang mga ulo. Ibinalik ni Hansen ang pabahay ng espada sa kanyang baywang at itinaas ang kanyang mga braso tulad ng mga nasa mas mataas na lahi. Lumapit ang Chaos at itinutok ang mga palaso ng diretso sa kanila, pagkatapos ay hinugot ang mga lubad upang itali sila. Ipinasok ng Chaos ang mahabang sibat sa mga lubad at dinala sila na parang mga baboy. Mga vegetarian sila, di ba? O mga kanibal. Lumubog ang puso ni Hansen.
Kung hindi dahil sa mga nakapture na kasama niya, matagal na siyang nawala. Hindi sana siya nasa ganitong sitwasyon. Sa kabutihang palad, tila ayaw agad silang patayin ng Chaos. Ang mga nilalang ay patungo sa disyerto. Pagkatapos ng 4 na araw, nakarating sila sa isang oasis. Ang oasis na ito ay mas malaki, at makikita ang mga bahay na gawa sa kahoy sa gitna ng mga halaman. Kaya, dapat itong tirahan ng Chaos. Lahat ay dinala sa isang parang napuno ng mga haligi ng bato. Si Isha ay nakatali sa isa. Nakasuot pa rin siya ng kanyang maskara, ngunit ang sugat sa kanyang dibdib ay mukhang maayos na ngayon. Tila hindi nakilala siya ng mga nasa mas mataas na lahi, at ang 2 rebate na kasama niya ay hindi nakilala kung sino siya. Parang hindi nila alam. Pagkatapos, tinali sila ng Chaos sa mga haligi ng bato. Hindi kalayuan kay Isha si Hansen dahil 2 haligi lang ang pagitan nila. Nakita ni Isha si Hansen doon. At nakita rin niya ang pabahay ng espada na dala niya. Ang kanyang mga mata ay mukhang maliwanag at naguguluhan, at masigasig niyang tinanong kung bakit kumikilos ng ganyan ang pabahay ng espada. Kinuha ng Chaos ang mga sandatang kahoy na dala ng grupo. Hindi nila nakita ang kutsilyo sa socket ng pabahay ng espada, kaya iniwan nila ito kay Hansen. Hindi naman ito magagamit ni Hansen. Ano ang gagawin ng Chaos sa atin? Tanong ng lalaking may mukha ng ibon. Walang sino man ang makasagot sa kanya dahil walang nakakaalam kung ano ang gusto ng Chaos. Itinali lang sila ng mga nilalang sa mga haligi at pagkatapos ay umalis. May ilang mga anak ng Chaos na nakatingin sa kanila. Tinitigan sila ng mga bata na parang mga hayop sa zoo. Naimpluwensyahan ng Chaos ng Demon Grave, kaya wala silang mga nobles. Mayroon lamang silang Geno armor. Ngunit ang kanilang fitness, kahit na mga bata pa sila, ay medyo maganda. Tinawag ng demon na si Vic si Isha at tinanong, "Rebate Lady, kailan ka nila dinakip? May ideya ka ba kung ano ang plano nilang gawin?" Hindi siya pinansin ni Isha. Siya ay isang hari na nakahawak sa isang Diyos na pinto. Kung hindi siya nasugatan ni Hansen, hindi sana siya nadakip. Isang nakakahiyang sitwasyon ito para sa kanya, kaya ayaw niyang marinig ng sino man ang kanyang pagkakakilanlan. Kumunat ang noo ni Vic nang hindi siya pinansin, ngunit parang hindi na niya siya mapapanakot na magsalita ngayon. Tanong ng isang rebate man, "Tingnan mo, nasa iisang bangka tayo dito. Kung may alam ka, dapat mong sabihin sa amin. Marahil ay makatakas tayo ng magkasama." Sumang-ayon ang ibang mga tao sa mas mataas na lahi, sa pag-asang makakapagbigay siya sa kanila ng isang bagay na magagamit nila upang makatakas. Nagpanggap si Isha na hindi niya narinig ang sinuman sa kanila. Ipinikit lang niya ang kanyang mga mata at nagpahinga. Nagalit ang rebate man dahil dito, at sumigaw siya, "Hindi mo ba ako naririnig? Ako si Roxfall Duque, at iniuutos kung sagutin mo ako." Ipinikit pa rin ni Isha ang kanyang mga mata, at nagpanggap na parang hindi niya siya narinig. Nakatingin lang si Hansen sa babae nang may pagkamausisa. Kakaiba na hindi nila kilala si Isha. Naisip ni Hansen na siya ay magiging isang taong napakahalaga, ang uri ng tao na hindi mangangahas na ihambing ang sarili ng isang duke. Kaya, paano hindi makikilala ni Rockfalls Duque kung sino siya? Nagdilim ang kalangitan, at sa wakas, napagod ang mga anak ng Chaos. Bumalik sila sa mga bahay, iniwan lamang ang mga nakatali sa labas. Natutulog na ang Chaos, at walang nakabantay sa kanila. Ang ilan sa mga nasa mas mataas na lahi ay nagnanais na maalis ang kanilang mga lubid at tingnan kung makatakas sila. Hindi nila alam kung ano ang gawa ng kanilang mga tali. Hindi sila makalabas. Kahit na pinisil nila ang kanilang mga katawan, ang lubid ay magkukurot at pipisil din. Parg! Isang kakaibang boses ang nagmula sa labas ng oasis. Nagulat ang lahat, at naisip nilang napansin ng Chaos ang kanilang mga pagtatangka na makatakas. Tumingin sila sa paligid at napansin na ang mga pintuan na gawa sa kahoy ng mga bahay ay lahat ay nakasara. Walang Chaos ang tila lumalabas. At pagkatapos, narinig na naman nila ang ingay na iyon. Parang nagmumula ito sa bawat anggulo. Sa wakas, papalapit ng papalapit ang ingay. At hindi nagtagal, nakita ang ilang berdeng mata na nakatingin sa kanila. Nasa lahat sila sa dilim. Napakarami nila. "Ano ito? Akala ko, bukod sa Chaos, walang ibang nilalang dito," sabi ng lalaking may mukha ng ibon na nasa mas mataas na lahi. Ang iba sa mga nasa mas mataas na lahi ay mukhang kakilakilabot, at tila papalapit na sa kanila ang mga mata. Parang hindi lang sila naroon upang humanga sa mga bihag. Kabanata 1803. Tiningnan ni Hansen ang mga berdeng mata, kumikinang sa dilim. Mabilis niyang nakilala kung ano ang hitsura ng mga ito. Ang mga ito ay kabilang sa mga nilalang na mukhang butiki.
Ngunit ang kanilang mga ulo ay mas malaki, tulad ng ulo ng isang toro. Ang kanilang balat ay kulay abo na parang bato na nagpapahintulot sa kanila na maghalo sa dilim. Mahirap makita ang hugis ng kanilang mga katawan. Malapit na ang mga nilalang sa mga haligi ng bato. Binuksan nila ang kanilang mga bibig at nagpakita ng mga pangil at dila na parang ahas. Isang kakaibang uri ng laway ang Bomubula sa paligid ng kanilang mga dila. Ano sila? Pinapakain ba tayo ng chaos sa kanila? Takot na tanong ng isa sa mga nasa mas mataas na lahi. Ang mga hayop ay papalapit mula sa bawat anggulo. Pinalibutan nila ang parang ng mga haligi ng bato. 12-dosenang sila, at kung gusto nilang kainin ang mga taong nakatali sa mga haligi, hindi pa rin sapat ang kanilang bilang para masiyahan silang lahat. Pinalibutan sila ng mga hayop, nakatingin sa kanila mula sa labas ng bilog ng mga haligi. Wala namang pumasok sa perimeter. Habang nakatingin ang lahat ng may pagkagulat, nakarinig sila ng isang mahabang ungol. Nagbigay daan ang mga hayop na parang nagbibigay daan para dumaan ang isang general. Lumabas ang isa pang butiki na parang hayop, ngunit ang isang ito ay mas maliit. Katulad lang ito ng laki ng isang aso. Itinaas ng hayop ang ulo nito na nagpapakitang napakagalang. Mas maliit ang katawan nito kaysa sa ibang mga hayop, ngunit mukhang mas buhay. Sa halip na kulay abo, ito ay maitim na pula, ang kulay ng dugo ng manok. Pinanood ng mga hayop ang mas maliit na hayop na papalapit, at pagkatapos ay ibinaba nila ang kanilang mga ulo na parang nagpupugay sa isang hari. Dumating ang maliit na hayop sa lugar ng haligi at hindi huminto. Naglakad ito papasok at nagsimulang suriin ang lahat. Tinitingnan sila ng maliit na hayop na parang isang bihasang magsasaka na pumipili ng mga hayop. Nakita ni Hansen ang tanawin na medyo nakakagambala, at wala siyang ideya kung ano ang intensyon ng hayop. Nagulat din ang lahat ng nasa mas mataas na lahi. Natatakot silang kagatin ng maliit na hayop ang kanilang mga ulo, at wala silang pag-asa na lumaban. Si Isha ay nagpapahinga pa rin na nakapikit ang kanyang mga mata, at hindi siya mukhang natatakot. Iniisip ni Hansen sa kanyang sarili, I wonder kung kailan siya nahuli. Kakaiba kung bakit parang hindi siya nag-aalala tungkol sa posibilidad na kainin siya ng hayop. Dapat may alam siya tungkol sa nangyayari. Alam ni Hansen na dapat ay napupuot na sa kanya si Isha ngayon. Malamang napapatayin niya siya sa sandaling ito kung kaya niya. Walang paraan na magbabahagi siya ng impormasyon sa kanya, kaya hindi siya nagtanong. Naglakad-lakad ang maliit na hayop sa paligid ng mga bihag, at sa wakas ay umatras. Iniunat nito ang mga kuko nito at hinawakan ang isa sa mga nasa mas mataas na lahi. Parang gumawa ito ng isang seleksyon. Naging mapatla ang nasa mas mataas na lahi na hinawakan. Natatakot siya na malapit na siyang maging pagkain ng mga nilalang. Naglakad-lakad ang hayop hanggang sa tumigil ang mga kuko kay Hansen. Nanatili itong nakaturo sa kanya. Tumalon ang puso ni Hansen, at naisip niya sa kanyang sarili, hindi naman ako pwedeng maging ganito kaswerte, di ba? Malamang iniisip niyang malambot ang aking karne, kaya gusto niyang simulan akong kainin muna. Gumawa ng malakas na tunog ng pagngangalit ang maliit na hayop nang ituro nito si Hansen. Pagkatapos ay dumating ang isa pang hayop mula sa labas ng perimeter, tumatakbo patungo kay Hansen na may tapang ng isang tigre. Nakaramdam ng ginhawa ang mga nasa mas mataas na lahi. Parang mapili ang hayop, at ayaw nitong piliin sila para sa pagkain. Ngunit nagkamali sila. Itinuro ng hayop ang ilang higit pang mga nasa mas mataas na lahi. Ang ilang iba pang mga hayop ay dumating mula sa labas at lumapit sa kanila. Ang mga napili, bukod kay Hansen, ay sina Yisha, Vic, Rock Falls Duke, at ang lalaking may mukha ng ibon na nasa mas mataas na lahi. Pagkatapos noon, ibinaba ng maliit na hayop ang paa nito. Tapos na siyang pumili. Nakaramdam ng ginhawa ang ibang mga nasa mas mataas na lahi. Nang makita ni Hansen ang pagdating ng mga hayop, ang kanyang isip ay naghahanap ng paraan kung paano siya makatakas sa sitwasyon. Hindi niya sila kayang labanan, at hindi rin siya makatakas. Naisip ni Hansen na ang pagtakas sa santuwaryo ay maaaring ang tanging paraan na matagumpay siyang makatago. Tiningnan ni Hansen ang hayop sa harap niya, at bigla, napagtanto niya maaaring mali ang kanyang pag-unawa sa intensyon ng nilalang. Kaya, bago siya magpasya na mag-teleport, nagpasya siyang maghintay. Dumating ang hayop sa harap ni Hansen at kumislap ang mga ngipin nito patungo sa kanya. Hindi naman nasaktan ang kanyang laman ng hayop. Sa halip, ginamit lang ng nilalang ang mga ngipin nito upang putulin ang lubad na nakagapos sa kanya. Pagkatapos ng ilang malalakas na kagat, naputol ang lubad. Malaya na si Hansen. Ginagalaw niya ang kanyang mga kamay at palso, pagkatapos ay tumingin sa hayop ng may pagkagulat.
Ang parehong bagay na ito ay nangyari sa iba dahil ang bawat isa sa kanila ay nilapitan ng isang hayop na pagkatapos ay pinalaya sila. Lahat ng dating bihag ay nagulat ng husto. Matapos putulin ang mga lubad, lumingon ang mga butiki na parang mga kamelyo. Hinahayaan nilang sumakay sa kanila. Hindi pa rin sigurado sina Hansen at iba pa kung ano ang nangyayari. Ngunit nang hindi agad sumakay sina Hansen at iba pa sa mga hayop, ang maliit na hayop ay nagngangalit. Parang sinasabi nito sa kanila na magmadali at sumakay. Tiningnan ng mga napalaya ang isa't isa, sinusuri ang kalagayan, ngunit walang nang ahas na sumakay. Gayunpaman, tumalon si Hisha sa likod ng hayop nang walang pag-aalinlangan. Matapos siya makatayo sa likod ng nilalang, agad itong tumakbo palayo. Sumakay din si Hansen sa hayop sa harap niya. Patungo ito sa parehong direksyon. Kinagat ni Vic at Roxfaldoke ang kanilang mga ngipin bago sumakay sa kanilang sariling mga butiki. Dinala sila ng mga hayop palayo, lampas sa oasis. Nang makita ng maliit na hayop na nakasakay na sina Hansen at iba pa, tumalon ito ng isang utos para sa natitirang mga hayop na magkalat. Sumunod ang mga hayop sa utos, nagkukubli pabalik sa desyerto. Nakaramdam ng malaking ginhawa ang mga nasa mas mataas na lahi na hindi napili. Naniniwala silang ang mga napili ay magiging pagkain. Marahil ay dinadala sila palayo upang pakainin sa ibang pagkakataon. Ngunit kinakabahan sina Vic at iba pa. Hindi sila sigurado kung ang biyahe na kanilang sinasakyan ay isang magandang biyahe. Ngunit wala silang ibang pagpipilian, at wala ng pag-urong para sa kanila ngayon. Tumakbo ang mga hayop sa desyerto, at nakakagulat na malamig doon sa gabi. Gayunpaman, ang kalangitan ay nakakaakit na malinaw. Ang mga bituin ay kumikinang ng napakalinaw na parang maaabot mo ang iyong kamay at makuha ang mga ito. Matapos maglakad sa kalahati ng gabi, nakakita si Hansen ng isang liwanag sa harap niya na parang umiikot na kalawakan. Napakaraming ahas sa harap na nagliliwanag na parang isang gulo ng mga glow sticks. Kabanata 1804. Umakyat ang mga hayop patungo sa mga ilog ng liwanag, at nang makalapit sila, nalaman na ang mga bagay na mukhang ahas ay hindi talaga ahas. Mukhang balbas na lumalabas mula sa buhangin. Tumakaway ito, at ang paggalaw ay mukhang parang ahas mula sa malayo. Lumapit ang mga hayop sa balbas na mukhang ahas, ngunit tila natakot ang balbas sa kanilang paglapit. Nailibing ito sa ilalim ng lupa. Marami pa sa kanila, at ang bawat isa na nilapitan ng mga hayop ay magtatapos sa pagbabalik sa lupa. Ang mga balbas na iyon ay parang mga dragonfly sa desyerto. Parang bumubuo sila ng isang landas na nagdadala sa mga hayop pasulong. Nang sumikat ang araw, nawala ang mga balbas. Ngunit nakakita si Hansen ng isang malaki, kakaibang bundok sa harap. Ang dahilan kung bakit ito kakaiba ay dahil mukhang isang higanteng itlog sa ibabaw ng mga buhangin ng desyerto. At bukod sa bundok na iyon, ang natitirang heograpiya ay simpleng mga burol ng desyerto. Hindi naman siguro tunay na itlog ang kasing laki ng iyon. Gaano kalaki ang kailangang nilalang upang makagawa ng isang napakalaking itlog? Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Ang mga hayop nakita ang bundok na hugis itlog sa unahan ay nagsimulang tumakbo ng mas mabilis. Ang mga maliliit na hayop ay nakatayo sa ibabaw ng mas malalaking bundok, umiiyak at tumatawag sa bundok. Habang papalapit sila ng papalapit sa lugar, mas malinaw nilang nakita ang bundok na itlog. Habang kasing laki ito ng isang bundok, hindi ito gawa sa bato. Maitim ito, ngunit nakabalot sa seda. Mukhang isang higanteng kakon. Ang mga banda ng seda ay kasing kapal ng braso, at malumanay silang kumikinang. Tumakbo ang mga hayop sa harap ng kakon at huminto. Ibinaba nila ang kanilang mga ulo upang ibaba sina Hansen at iba pa. Ano ito? Tanong ng lalaking may mukha ng ibon habang nakatingin siya sa kakon. Hindi nagsalita sina Vic, Roxfaldoke, at Yesha. Tiningnan lang nila ang kakon at itinago ang kanilang mga iniisip. Nasabi ni Hansen na si Roxfaldoke ay nasa sabik sa isang bagay. Ang kanyang menor de edad na pagpapakita ng emosyon na ito ay ipinakita lamang sa loob ng isang split second, ngunit hindi ito nakaligtas sa pansin ni Hansen. Alam ng 3 taong ito kung ano ang kakon na ito. Ngunit bukod kay Yesha, sina Vic at Roxfaldoke ay narito dahil sa aksidente. Gayunpaman, alam nila kung ano ito. Alam na nila kung ano ito bago sila pumunta dito. Patuloy na iniisip ni Hansen. Tiningnan nilang lahat ang higanteng kakon, habang ang mga hayop ay naghiga sa lupa, na parang naglilingkod at nagdarasal sa kanilang Diyos. Ngunit ang maliit na pulang hayop lamang ang handang lumapit dito. Naglakad-lakad ito sa paligid ng kakon na parang may hinahanap. Dapat ba tayong tumakas ngayon? Tanong ng lalaking may mukha ng ibon habang nakatingin sa mga hayop na lahat ay nakayuko.
Sa tingin mo ba mga tanga sila? Dahil lang hindi nila tayo sinaktan ay hindi nangangahulugang hahayaan nilang tumakas tayo. Hindi mo ba nakikita na nakapalibot pa rin sila sa atin? Itinaas ni Roxfall Doke ang kanyang mga labi. Nagsimula nang sumagot ang lalaking may mukha ng ibon, ngunit bigla niyang naramdaman na ang buhangin sa paligid ng kanyang mga paa ay nagsimulang gumalaw na parang pagsisimula ng lindol. Naramdaman din ito ni Hansen. At hindi lang ang buhangin ang gumagalaw. Kahit ang bundok na mukhang kakon ay gumagalaw. Kung saan nagtagpo ang lupa at ang kakon, nagsisimulang tumakbo ang buhangin. Parang may butas na nabuo sa ilalim ng lupa at ang buhangin ay umiikot papasok na parang isang vortex. Gusto nilang umatras, ngunit nasa lupa pa rin ang mga hayop. Hindi sila makaka-atras nang hindi tumatapak sa mga hayop sa likuran nila. Tumataas ang bagay na iyon. Sigaw ng lalaking may mukha ng ibon. Napansin ni Hansen na tumataas nga ang kakon. Hindi ang buhangin ang gumagalaw, kundi ang pagtaas ng kakon ang nakakaapekto sa buhangin. Ang paggalaw ay nagmumula roon. Ngayon, hindi na nakatingin si Hansen sa kakon. Sa halip, nakatingin siya kina Vic, Roxfall Doke, at Yesha. Hindi niya makita ang mukha ni Yesha dahil nakasuot siya ng maskara. Ngunit mukhang nasa sabik ang mukha ni Roxfall Doke. At ang mga mata ni Vic ay kumikinang na ngayon. Tiyak na may alam ang mga lalaking ito. Sinubukan ni Hansen na mag-isip ng mga paraan kung paano siya makakakuha ng impormasyon mula sa kanila. Habang patuloy na nag-iisip si Hansen, ganap nang umalis ang kakon sa kama nito ng buhangin. Lumulutang ito sa hangin, at mukhang nakamamanghang. Parang ang Himalayas, ngunit nasa langit sila. Ang mga tao ay mas maliit kaysa sa mga langgam na nakatayo sa tabi nito, at kung mahulog ito, madurog sila. Ang higanteng kakon ay lumulutang 6 na metro sa itaas ng lupa. Na-freeze ito sa hangin at tumigil sa paggalaw. Nagtaka si Hansen kung anong uri ng kapangyarihan ang makakapagpalutang ng isang bagay na kasing laki nito. Bumalik ang maliit na hayop sa grupo nito, at umungol ito sa kanila. Pinalibutan nila si Hansen, na nagdadala sa kanya at sa iba pa sa ilalim ng kakon. Nakita ni Hansen na ang mga butiki ay hindi mukhang kinakabahan, kaya hindi siya nagtangkang tumakbo. Gusto niyang malaman kung ano ang gusto nilang gawin doon. Itinulak sila ng mga hayop sa ilalim ng hukay, at sa gitna ng kakon sa itaas nila, nakita ni Hansen na mayroong isang pabilog na butas. Ito ay mga 2 metro ang lapad, at kung ihahambing sa kakon, mukhang kasing liit ng dulo ng karayom. Tumingin si Hansen sa butas, at ang nakita lang niya ay seda. Ang mga hibla ay kasing kapal ng braso, tulad ng nasa labas. Itinuro ng mga maliliit na hayop ang butas at gumawa ng mga tunog ng pagngangalit kina Roxfall Doke at iba pa. Parang gusto nilang pumasok ang mga bihag. Dapat ba tayong pumasok? Patuloy na nagbabago ang mukha ng lalaking may mukha ng ibon. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, kaya tumingin siya kina Roxfall Doke at Vic para sa sagot. Mayroon ba tayong ibang pagpipilian? Sabi ni Roxfall Doke, bago lumapit sa butas. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang kaguluhan, at ginawa niya ito sa pamamagitan ng mabagal na paglalakad. Ngunit alam ni Hansen na sabik si Roxfall Doke na pumasok. Oo, dahil narito na tayo, pumasok na lang tayo, sabi ni Vic, bago sumunod kay Roxfall Doke. Parang relax siya, pero natatakot siya na magnakaw si Roxfall Doke ng isang bagay. Sumunod ang lalaking may mukha ng ibon. Umakyat siya sa butas kasama nila, at sina Hansen at Yesha lang ang naiwan sa labas. Kabanata 1805. Yumungol ang maliit na hayop kay Hansen at Yesha, nais na pumasok sila ng mabilis. Ngunit hindi pa pumapasok si Yesha. Sa halip, lumapit siya kay Hansen at tahimik na sinabi sa kanya, hindi ko alam kung ano ang aasahan kapag pumasok na tayo sa butas na iyon. Paano kung itabi natin ang ating sama ng loob at magtulungan upang malampasan ito? Nagulat si Hansen. Hindi niya inaasahan na mag-aalok ng pakikipagtulungan si Yesha. Tiningnan niya ito at sinabi, iyon din ang iniisip kong itanong. Ngunit, kung magtutulungan tayo, hindi ba dapat maging tapat tayo sa isa't isa? Ano ang ibig mong sabihin? Walang emosyong tanong ni Yesha. Itinuro ni Hansen ang butas ng kakon at sinabi, huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam kung ano ito. Yumungol ulit ang maliit na hayop kay Yesha, na parang naiinis. Nagsimula ring kumilos ng ganoon ang ibang mga hayop. Parang handa na silang kainin ang kanilang mga bihag kung patuloy na mag-aantay sina Hansen at Yesha. Hindi tayo dapat mag-usap dito. Pumasok muna tayo, sabi ni Yesha. Pagkatapos, tumalon siya patungo sa ilang hibla ng seda na lumalabas mula sa butas at umakyat papasok.
Nang magsimulang tumalon si Hansen pagkatapos niya, may isang bagay na humila sa kanya mula sa likuran at pinigilan siya. Sumulyap si Hansen sa kanyang balikat at nakita na kinakagat ng maliit na hayop ang kanyang gauntlet, hawak siya sa lugar. Lumingon si Hansen, at pagkatapos ay ibinaba ng hayop ang ulo nito sa ilalim ng kamay ni Hansen. Binuksan nito ang bibig nito at nagpatulo ng isang bagay. At pagkatapos, umungal ang maliit na hayop. Sumunod ang ibang mga hayop, sinasabi sa kanya na maaari na siyang pumunta. Nagulat si Hansen. Tiningnan niya ang bagay na ibinigay sa kanya at napansin na ito ay isang uri ng globo. Ito ay kasing laki ng isang bola ng ping-pong. Malambot ito, at transparent din. Hindi niya masabi kung ano ito. Tiningnan ni Hansen ang maliit na hayop ng huling pagkakataon, tinanggap ang bola, at pagkatapos ay tumalon patungo sa butas sa seda. Dahil sa may mga hibla ng seda sa lahat ng dako, hindi ganoon kahirap ang pag-akyat. Ang kailangan lang ay lakas. Itinaas niya ang ulo niya at napansin na ito ay isang tunnel na umaabot ng mga 100 metro bago bumukas. Ngunit malapit sa itaas, may isang paalang na kuweba. Halos naruroon na ang tatlong nauna nang pumasok. Dahan-dahang umakyat si Hansen, at nang makarating siya sa pasukan, hindi kalayuan sa kanya sina Roxfall Duque at iba pa. Hindi pa sila handang maglakad papasok. Boom! Habang papasok na si Hansen, may isang malakas na ingay. Nanginginig ang buong kakon. Nang tumingin si Hansen pababa, nakita niyang nawala ang labasan. Parang bumagsak ulit ang kakon sa kama nito ng buhangin. Ngayon, nasa iisang bangka na tayo. Kaya, dapat tayong kumilos ng magkasama. Marahil ay may panganib sa unahan, pagkatapos ng lahat. Tumingin si Roxfall Duque sa iba at nagsalita ng dahan-dahan. Tumango si Vic at sinabi, tama siya. Nakaharap tayo sa panganib. Makakaligtas lang tayo kung magtutulungan tayo. Matalinong tao si Mr. Vic, puri ni Roxfall Duque. Tumingin siya kina Hansen, Yisha, at sa lalaking may mukha ng ibon. Pagkatapos ay nagtanong siya, ano sa tingin mo? Okay lang sa akin, sabi ng lalaking may mukha ng ibon. Okay lang din sa akin. Nakakagulat, sumagot si Yisha sa isang tao. Ngunit mabilis niyang sinabi, ngunit kung magtutulungan tayo, nangangahulugan din iyon na dapat tayong maglakad ng magkasama. Kung hindi, walang silbi ang pakikipagtulungan. Narinig ni Roxfall Duque ang sinabi niya, at bago pa makapagpatuloy si Yisha sa pagsasalita, agad niyang sinabi. Oo, kailangan nating maglakad ng magkasama. Ako ay isang duke ng rebate. May karanasan akong manguna sa milyon-milyon. At dahil may karanasan ako sa larangang ito, paano kung ako ang manguna? Roxfall Duque, hindi tama iyon. Ang sinumang nakarating sa ganitong kalayuan ay magaling at mayroon silang karanasan. Sa tingin ko hindi ako mas mababa kaysa sa sinuman dito, malamig na sabi ni Vic. Hindi mapag-aalinlanganan ang kaalaman ni Mr. Vic. Malamang nakilala ang lahat dito, kaya hindi kayo magiging mas masahol kaysa sa akin. Pagkatapos ay tumigil si Roxfall Duque, tumingin kay Yisha, at sinabi, ngunit mayroon tayong dalawang rebate. Magiging mas madali kung ako ang manguna. Gusto ni Roxfall Duque na samantalahin ang katotohanang mas marami sa kanyang lahi upang makontrol ang ekspedisyon. Kaya, may karapatan siyang magsalita. Ngunit bago pa makapagsalita si Vic, sinabi ni Yisha, sa tingin ko ang sinumang mag-uutos sa atin ay dapat na may talento. Dapat silang may karanasan. Dapat silang maging malakas. At sa ating 5, sa tingin ko siya ang pinakaangkop para sa gawain. Iboto ko siya. Pagkatapos noon, itinuro ni Yisha si Hansen. Kumunat ang noo ni Hansen. Hindi pinansin ni Vic at Roxfall Duque si Hansen bago ito, ngunit ngayon na nagsalita na siya, tiningnan nila siya ng may matinding pagkamuhi. Oo, isang tao mula sa isang maliit na lahi na hindi pa naririnig ng sinuman. Halika, paano mo aasahan na mag-uutos siya sa mga nasa isang kinikilalang mas mataas na lahi? Tiningnan ng lalaking may mukha ng ibon si Hansen ng may paghamak. Nakipaglaban na siya kay Hansen noon, at epektibong naiwasan ni Hansen ang bawat pag-atake. Hindi siya masaya sa mungkahi ni Yisha. Sa tingin ko angkop siya. Kung ang isa sa atin ang manggenguna, hindi magiging masaya ang isang tao. At kung hindi natin mapipili ang pinakamalakas, patas lang na piliin natin ang pinakamahina. Sinabi ito ni Vic, ngunit itinago niya ang kanyang tunay na mga iniisip sa likod ng isang masamang ngiti. Hindi ito laro. Paano natin pipiliin ang pinakamahina upang manguna? Gusto mo bang mamatay tayong lahat? Nagbago ang mukha ni Roxfall Duque, at umiling siya. Kung sa tingin mo ay hindi siya kaya, ako ang manggenguna. Ngumiti si Vic.
Nagdilim ang mukha ni Roxfall Duque, at sinabi niya, sa tingin ko hindi magiging masaya ang mga tao na ikaw ang manggenguna. Sinasabi mo bang ang mga tao ay magiging masaya lang kung ikaw ang manggenguna? Malamig na tumawa si Vic. Tigilan ninyo ang pag-aaway. Maliban kung siya ang manggenguna, hindi ako papayag na sumunod sa ibang tao. Kung ayaw ninyong siya ang manguna sa ating lahat, maaari tayong maghiwalay-hiwalay, kalmadong sabi ni Isha. Kumunat ang noo ni na Roxfall Duque at Vic nang marinig ito. Lalo na si Roxfall Duque. Labis siyang nagalit sa katotohanang ang kanyang kapwa rebate ay hindi handang suportahan siya. Kung wala ang iba doon, susubukan niyang turuan siya ng isang aral. Tumahimik ang lahat noon, at walang nagsalita. Thump! 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 Bigla, isang kakaibang ingay ang nagmula sa mas malalim sa loob ng kuweba. Parang tibok ng puso, at may matatag na ritmo. Kabanata 1806, maingat na tumingin si Hansen sa paligid. Bukod sa kumikinang na seda, wala nang ibang nakikita. Tumagal ng halos 1 minuto ang tunog ng tibok ng puso bago ito tumigil. Dapat may masama sa lugar na ito dahil dinala tayo dito ng mga hayop. Marahil ay ginagamit nila tayo bilang handog sa ilang nilalang na naninirahan dito. Hindi tayo dapat maglakad ng masyadong malalim at dapat tayong bumalik sa daan na pinanggalingan natin, sabi ng lalaking may mukha ng ibon kina Roxfall Duque at Vic. Hawkwing, masyadong maraming iniisip mo. Ibinaba na ang kakon at wala nang labasan. Kahit na makatakas tayo sa lugar na ito, tiyak na hindi tayo hahayaang makalaya ng mga hayop sa labas, sabi ni Roxfall Duque. Pagkatapos, humarap siya kina Hansen at Isha, at sinabi, ang pagtatalo ng ganito ay pag-aaksayan ng oras at hindi tayo aabot sa kahit saan. Kaya, bakit hindi tayo magpaligsahan para makita kung sino ang magiging leader? Gusto mo bang patayin natin ang isa't isa para magtulungan? Tumawa si Isha. Ngumiti si Roxfall Duque at sinabi, ang aking paligsahan ay hindi binubuo ng pakikipaglaban. Mayroon akong matigas na metal, kaya tingnan natin kung sino ang makakapag-iwan ng pinakamalalim na marka dito. Ang sino mang makagawa ay maaaring maging ating leader. Okay lang sa akin iyon, sabi ni Vic. Wala namang opinyon si Hawkwing, at tumango lang si Isha. Hindi nagsalita si Hansen, kaya halos lahat ay sumang-ayon. Sino ang gustong mauna? Hinugot ni Roxfall Duque ang isang piraso ng metal na kasing laki ng kanyang kamay. Alam ng lahat na ang kanilang mga kapangyarihan ay pinipigilan ng Demon Grave, kaya ang pagkakaiba sa klase ay hindi gaanong mahalaga. Ano man ang maaaring mangyari sa labas ng mundo, magiging katulad ang kanilang mga kapangyarihan dito. Ang pag-iiwan ng marka ay lahat ay nakasalalay sa sandatang ginamit at sa kasanayan ng naghawak nito. Hindi ito magiging paligsahan para sa purong lakas. Ikaw ang nagmungkahi nito, kaya ikaw muna, sabi ni Vic. Sige, pumayag si Roxfall Duque. Alam na niya na siya ang unang tatayo. Hinugot niya ang kanyang mahabang kutsilyo at winasiwas ito. Ang talam ay tumama sa metal, at naglabas ito ng isang lilang kislap. Narinig ang isang tunog na, dong, at pagkatapos, naiwan ang isang marka sa metal plate. Ito ay mga 1 pulgada ang lalim. Kapangyarihan ng ngipin. Nagsanay ka ba sa kasanayan ng matandang rebate na teeth blade? Nagulat na tumingin si Vic sa kanya. Mukhang mayabang si Roxfall Duque, at sinabi niya, Mr. Vic, matalino ka. Nakikilala mo ang isang kasanayan na pag-aari ng mga matatanda. Noong panahong iyon, ginamit ng Noble Elder ang teeth blade at kapangyarihan ng ngipin upang sindihan ang isang lampara at ibigay sa lahi ang mas mataas na katayuan. Alam ng lahat ito, ngunit ang teeth blade ay nangangailangan ng maraming pagsasanay. Hindi gaanong mga rebate ang nakakapagkas nito, kaya hindi ako makapaniwala na ikaw ay napakatalentado at nagawa mo, sabi ni Vic. Isang menor de edad na tagumpay. Itinaas ni Roxfall Duque ang kanyang mga labi. Masaya siyang marinig ang ganoong papuri. Nakita itong nakakatawa ni Hansen. Ang teeth blade ni Roxfall Duque ay malinaw na nasa antas ng baguhan. Wala siyang purong cast ng kapangyarihan ng ngipin. Hindi niya alam kung paano natutunan ni Hansen ang sapat na teeth blade upang malaman iyon. Ang teeth blade ni Hansen ay nasa antas ng baguhan din. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ng ngipin ay mas malakas kaysa sa kaya ni Roxfall Duque. Gusto ni Roxfall Duque na gamitin ang kapangyarihang ito upang makamit ang pamumuno sa iba. Isang magandang ideya iyon, ngunit ang katotohanan ay mas malupit kaysa sa inaasahan niya. Nakita ni Hansen si Isha na nahulaan niyang isang tunay na tagapagmana ng malaking kapangyarihan ng teeth blade. Kaya, wala siyang anumang iniisip na ibahagi tungkol sa demonstrasyon. Sino ang susunod? Tumingin sa kanila lahat si Roxfall Duque.
Kumaway ang kamay ni Hawkwing at sinabi, huwag mo akong pansinin. Okay lang sa akin na ikaw o si Mr. Vic ang ating leader. Hindi rin ako interesado, hayaan mo siyang subukan, sabi ni Isha, tumango kay Hansen. Nakakalito kung bakit patuloy na sinusuportahan ni Isha si Hansen. Ngunit hindi pa rin gumagalaw si Hansen. At ngumiti si Vic at sinabi, hayaan mo akong gawin ito, kung gayon. Ibinigay ni Roxfall Duque kay Vic ang metal sheet. Hawak ni Vic ang metal at ngumiti. Maaari ba akong gumamit ng anumang kapangyarihan na taglay ko upang mag-iwan ng marka dito? Oo. Kung makakapag-iwan ka ng mas madilim na marka kaysa sa akin, ikaw ang magiging commander natin. Parang may kumpiyansa pa rin si Roxfall Duque sa kanyang sarili. Ang kakayahan sa pagsira ng kapangyarihan ng ngipin ay ang pinakamahusay sa buong universo. Magaling ang demon sa mga kapangyarihan ng Sky Demon. Hindi sila nagkakamali, ngunit hindi rin sila sumisira tulad ng kaya ng mga kapangyarihan ng ngipin. Sige, ngumiti si Vic at hinugot ang isang punyal. Pagkatapos ay winasiwas niya ito sa metal. May isang tunog na, katsa, at nabasag ang metal. Nagulat si Roxfall Duque. Kahit si Isha ay nagulat. Lahat ng kapangyarihan mula sa labas ay napigilan doon, at kahit na ang mga kayamanan ng klase ng hari ay magdurusa sa pagsupil. Para maputol ng punyal ni Vic ang metal, nangangahulugan iyon na madali niyang mapatay silang lahat kung gusto niya. Sa kapangyarihan ng Sky Demon, tila si Vic ang pinakamalakas doon. Ngayon ako ang commander. Mayroon bang may opinyon tungkol dito? Malamig na sabi ni Vic. Hindi nagsalita ang iba. Namula ang mukha ni Roxfall Duque, at hindi niya magawa na magsalita. Anong punyal iyan? At bakit mayroon itong hilaw na kapangyarihan sa Demon Grave? Mas malakas ito kaysa sa mga sandatang kahoy na gawa sa mga halaman na naninirahan dito, tanong ni Hawkwing habang nakatingin sa punyal ni Vic. Ibinaba ni Vic ang punyal, ngumiti, at sinabi, nakita ko ang kakaibang punyal na ito nang hindi sinasadya. Ito ay isang sandata ng Viscount lamang sa labas ng lugar na ito, kaya nagulat din ako nang malaman na hindi ito nasupil ng dalhin sa loob. Walang ibang naniwala sa kanya. Tiyak na sinadya niyang dalhin ang punyal dito. Gusto mo bang subukang mag-iwan ng marka? Tanong ni Vic kay Hansen. Hindi salamat, umiling si Hansen. Wala siyang alam tungkol sa lugar na ito, kaya ang pag-uutos ay hindi magbibigay sa kanya ng anumang pabor. Kung ayaw ni Isha ng posesyong ito, wala ring saysay na kunin niya ito. Kung gayon, ako ang manggenguna. Ngumiti si Vic, naglabas siya ng isang forma sayon para sa kanilang paglalakbay, at pagkatapos ay nagsimula na sila. Nasa unahan sina Hansen at Roxfall Duque. Nasa likuran sina Vic at Hawkwing. Pinayagan niyang maglakad lang si Isha sa gitna. Naglakad sila ng matagal, ngunit hindi pa rin sila nakakaramdam ng tama. Wala namang lumitaw, ngunit habang naglalakad sila, masasabi nilang may naninirahan sa loob ng seda. Parang kidlat. Habang sumusulong sila, naging mas aktibo ang kidlat. Sa wakas, tumalon ito mula sa seda at tumama kay Hansen. Nakaramdam siya ng sobrang pamamanhid. Kabanata 1807. Napakaliit at napakabilis ng liwanag, at dumating ito sa bilis ng liwanag. Hindi ito naiwasan ni Hansen, at nang tumama ang liwanag sa kanila, lahat sila ay nakaramdam ng pamamanhid. Hindi naman sila nasaktan. Hindi rin kayang labanan ng kanilang mga armor ang pagkabigla ng liwanag. Sinubukan ni Hansen na gamitin ang ilan sa kanyang mga kapangyarihan, ngunit wala sa mga ito ang gumana. Patuloy silang naglakad pasulong, at lumitaw ang higit pang mga liwanag na iyon. Muli silang tinamaan ng mga liwanag sa kanilang mga katawan at mas lalong naging manhid. Halos hindi na sila makalakad dahil sa patuloy na pagzap. Mr. Vic, kung magpapatuloy ito, mapaparalisa tayo dito. Mas-talk tayo dito, at sa huli ay mamamatay tayo. Ikaw ang ating commander, kaya dapat ikaw ang mag-isip ng isang bagay. Pangungot siya ni Roxfall Duque. Kumunat ang noo ni Vic. Hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganito. Akala niya ay magkakaroon ng mga madaling makilalang panganib sa unahan, at iyon ang dahilan kung bakit pinayagan niyang mauna sina Hansen at Roxfall Duque. Ngunit sa halip, walang kaaway ang nagpakita ng kanilang sarili. At ito ay isang bagay na kailangang tiisin nilang lahat ng magkasama. Kaya, ang plano na ginawa niya ay walang silbi. Parang hindi naman sinasaktan ng mga liwanag ang sinuman, ginagawa lang tayong manhid. Kung ayaw mong maglakad ng mas malayo, bumalik ka na lang, malamig na sabi ni Vic. Pangungot siya ni Roxfall Duque, iyon ang ideya mo, ha? Wow! Talagang may karanasan ka, tama ka. Ang mga ordinaryong leader ay hindi makakaisip ng ganoong kahangahangang plano. Ano ang ideya mo, kung gayon?
Paano kung sabihin mo sa akin? Malamig ang mukha ni Vic. Hindi ako ang commander. Wala akong ideya, pangungutya ni Roxfall Duque. Nagtatalo sila, ngunit wala sa kanila ang tumigil sa paglalakad. Patuloy na naglakad si Hansen pasulong, ngunit nakasimangot. Bilog ang tunnel, at parang naglalakad sila pababa sa isang pipeline. Ngunit sa buong oras, mas marami sa kidlat na iyon ang bumagsak sa kanila. Parang nasa time machine sila. Hindi sinaktan ng liwanag ang sinuman, ngunit mas marami ang liwanag, mas lalong naging manhid sila. Nag-aalala si Hansen na mawala ang lahat ng pandaman ng kanyang katawan. At kung mangyari iyon, hindi na siya makakapaglakad at mamamatay siya. Pakiramdam ni Hansen ay parang pulaka sa isang palayok ng tubig. Dahan-dahang tumataas ang init at hindi alam ng grupo na malapit na silang mamatay. Hindi ko na kaya, sobrang manhid na ng katawan ko. Hindi na ako makakapaglakad ng mas malayo. Kung magpapatuloy ako sa paglalakad, mamamatay ako dito, sabi ni Hawkwing, na ibinababa ang kanyang mga binti, hakbang-hakbang. Pakiramdam ni Vic na parang hindi na rin siya makakapit. Umatras tayo at tingnan kung may ibang ruta. Walang tugon si Roxfall Duque dahil nararamdaman din niyang parang hindi na siya makakapit. Wala siya sa mood na mangutya sa kanyang kasama, kaya sumang-ayon siyang dapat silang bumalik. Hindi nagtagal, habang patuloy na naglalakad si Hansen, nagbago ang mukha niya. Sa kanilang pagbabalik, hindi nabawasan ang kidlat. Patuloy itong lumalakas. Niloko tayo ng mga taong nagdisenyo nito. Alam nilang iisipin nating mababawasan ang kidlat sa pamamagitan ng pag-ikot. Ngunit lumalakas ang kidlat kahit saan ka maglakad. Mukhang kakilakilabot si Roxfall Duque. Hindi nagsalita si Mr. Vic. Ngunit bigla siyang tumayo ng tuwid, at pagkatapos ay tumakbo ng mas malalim sa loob ng kuweba. Ngayon naunawaan ni Hansen kung ano ang iniisip ni Vic. Kamatayan ng pagbabalik sa daan na pinanggalingan nila. Ngayon na lumakas ang kidlat, kailangan nilang maghanap ng labasan sa lalong madaling panahon o hindi na sila makagalaw. Ngayon, maaari lang silang magpatuloy, at kung malampasan nila ang isang lugar na ito, makakabuhay sila. Manipis ang pagkakataon, ngunit iyon lang ang manipis na pag-asa na maaari nilang kapitan. Nang mapansin ito ni Hawkwing at Roxfall Duque, tumakbo rin sila pasulong. Gusto ni Hansen na tumakbo, ngunit hinaila siya ni Isha. Tiningnan niya ito. Walang silbi ang pagtakbo. Hindi ganoon kasimple ang daanan na ito, tahimik na sabi ni Isha. Ano ang lugar na ito? Tanong ni Hansen kay Isha. Tumawa si Isha at sinabi. Tungkol sa ating pakikipagtulungan, ano sa tingin mo? Sinabi kong handa akong makipagtulungan, ngunit kailangan mong sabihin sa akin kung ano ang nangyayari, sabi ni Hansen. Kung magtutulungan tayo, sasabihin ko sa iyo ang mga bagay ng malinaw. Maaari kitang mailabas sa lugar na ito ng buhay. Ngunit kung magtutulungan tayo, kailangan mo ring bayaran ako, di ba? Ngumiti si Isha. Ano ang gusto mong bayaran? Tanong ni Hansen. Tumingin si Isha kay Hansen at nagtanong, ang kapangyarihan na ginamit mo laban sa akin sa lawa, gaano katagal iyon? Hindi naniniwala si Isha na ang kapangyarihan na ginamit ni Hansen ay hindi magkakahalaga sa kanya. Ngunit ang katotohanan ay, hindi kailangang magbayad si Hansen upang gamitin ang kapangyarihan na iyon. Ang tanging gastos sa paggamit ng Super God Spirit ay isang malaking halaga ng enerhiya, at hindi siya nagtagal dito. Hindi ba pwedeng hindi ko sagutin iyon? Kalmadong sabi ni Hansen. Mahina na siya ngayon, at kung gagamitin niya ito, hindi ito magtatagal ng 1 segundo. Sige, ngunit may mapanganib na lugar malapit sa dulo ng lugar na ito. Kakailanganin natin ang iyong kapangyarihan upang malampasan ito, paliwanag ni Isha. Kung magtutulungan tayo, dadalhin kita sa isang ligtas na lugar. Kailangan mo lang akong tulungan sa bagay na ito. Kaya mo ba iyon? Sige, ngunit kailangan mong sabihin sa akin kung ano ang nangyayari. Tumango si Hansen. Tumahimik si Isha at sinabi, hindi ito yung yungib ng isang hayop. Ito ay isang aparato ng nilalang na nilikha ng mga crystallizers. Itinayo ng mga crystallizers. Ano ito? Mabilis na tanong ni Hansen. Itinuro ni Isha ang mga liwanag at sinabi, madaling gamitin ang mga aparatong ito. Ginagawa nilang xenogeneic ang mga ordinaryong nilalang. Nilikha nila ang mga ito. Ang mga liwanag ay mga kagamitan sa pagsubok upang matiyak na mayroon tayong kailangan upang maging kwalipikado at maging xenogeneic. Kapag naabot ng liwanag ang isang tiyak na halaga ng lakas, ito ay magiging pantay. Sa ating lakas, ikaw at ako ay makakadaan dito. Bakit nilikha ng mga crystallizers ang mga xenogeneics? Tanong ni Hansen. Upang maging mas malakas.
Ang mga crystallizers ay hindi malakas, ngunit sila ay high-tech. Tiyak na sila ang pinakamahusay sa universo. Patuloy na naglalakad si Hisha, at sinabi, ang Chaos ay ang mga guinea pigs ng mga crystallizers. Ang dalawang elite ay nag-aaway para sa pagmamay-ari ng makinang ito na lumilikha ng Xenogeneic. Parehong nasugatan sila sa huli, at ang napakalaking kapangyarihan na kanilang pinakawalan ay sinira ang mga panuntunan ng Dimensional dito. Ang Xenogeneic machine ay naiwan sa kalawakan, nawawala. Walang sino man ang makakakuha nito. Oh, akala ko nag-aaway sila para sa pabahay ng espada at kutsilyo. Tinapik ni Hansen ang kanyang baywang, nais na matuto ng anumang bagay na kaya niyang malaman tungkol doon. Malamig na sinabi ni Hisha, ang pabahay ng espada ay isang bagay ng crystallizer, ngunit ito ay isang kabiguan. Hindi ito orihinal na pag-aari ng Demon Grave, at dapat ay may nagdala nito dito. Kabanata 1808, Kabiguan. Tumingin si Hansen sa kanyang pabahay ng espada. Sa isang pagkakataon, hindi na nagpigil si Hisha sa kanyang paliwanag. Hindi ba sinabi ko sa iyo na ang mga crystallizers ay nag-imbento ng isang sandatang gino na nasa antas ng Diyos? Bihira silang magtagumpay sa kanilang unang pagtatangka, at dumadaan sila sa maraming pagkabigo at yugto ng pagsubok. Ang pabahay ng espadang ito ay isa sa mga pagkabigong iyon. Matapos masira ang mga crystallizers, inangkin ito ng isang elite at dinala ito sa Demon Grave. Iniwan niya ito dito pagkatapos ng laban na iyon. Ang elite na binabanggit mo ay hindi kaya ang matandang rebate, di ba? Tanong ni Hansen kay Hisha. Tumanggaw si Hisha at sinabi, oo, siya ang ating matanda. Lagi niyang ginagamit ang pabahay ng espadang iyon at hindi niya kailanman iniwan iyon. Tumingin si Hisha kay Hansen at sinabi ko na sa iyo ang gusto mong malaman. Sana ituparin mo ang iyong bahagi ng kasunduan. Huwag kang mag-alala. Ang mga tao ay isang maaasahang lahi. Kumurap si Hansen, at pagkatapos ay nagtanong, gusto mong kunin ang tool na ito na lumilikha ng Xenogeneic? Medyo malaki ito, at hindi ako sigurado kung kaya mo itong dalhin. Masyadong napilipit ang mga dimensyon ng lugar na ito. Kung hindi dahil sa mga hayop na nagdala sa atin dito, hindi natin ito mahahanap. Ngunit tama ka, hindi rin natin ito madadala. Ang gusto ko lang ay ang Xenogeneic gene fluid na nasa loob nito. Kung gusto mo, maaari akong magbigay sa iyo. Hindi ko naman kaya kukunin ang lahat, anyway. Parang pantay ang pakikitungo ni Hisha kay Hansen. Hindi inaasahan ni Hisha na magkakaroon siya ng sword mind at talento tulad ng ipinakita niya. Ang kapangyarihan ay pambihira, isinasaalang-alang na siya ay isang baron lamang. Tulad ng sinabi ni Hisha, nang maabot ng mga liwanag na nagzap ang isang tiyak na dami, ang presyon ay naging pantay at tumigil sa pagtaas. Sapat na ang fitness level ni Hansen upang maipasa ito at maiwasan na matrap doon. Sa katunayan, pinili ng mga hayop ang limang iyon dahil naniniwala silang maaari silang mabago. Hindi magiging sorpresa sa mga hayop na nakadaan sila sa tunnel ng liwanag. Ngunit hindi iniisip ni Hansen na ang gusto lang ni Hisha ay ang geno fluid na ito. Naniniwala siyang may iba pa siyang hinahanap. Sa loob ng tool na lumilikha ng Xenogeneic, ano pa ang posibleng makuha niya? Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Nawala na sina Roxfall Duque at ang dalawa pa. Naglakad sina Hansen at Hisha ng isang oras, at sa huli, umalis sila sa tunnel at nakita ang kanilang mga sarili sa isang pabilog na espasyo. Ang lugar na iyon ay kalahating puno ng isang likido na parang gatas. Kumukulo ito, ngunit hindi naramdaman ni Hansen ang anumang init na nagmumula rito. Walang labasan. Tumingin si Hansen sa paligid, at hindi siya nakakita ng anumang paraan palabas. Ang labasan ay nasa ibaba. Kailangan nating dumaan sa likidong ito upang magpatuloy. Bahagi ito ng tool na lumilikha, sabi ni Hisha, bago tumalon sa likido na parang gatas at nawala. Tumahimik si Hansen at tumalon pagkatapos niya. Nang mahawakan ng kanyang katawan ng likido, parang bumababa ang kanyang armor sa isang espongha. Parang nasa loob siya ng isang mainit na bukal. Ang kanyang geno-armament at katawan, at lahat ng kanyang selula, ay nagiging buhay. Habang nangyayari ito, nakaramdam si Hansen ng ilang paggalaw. Nang hawakan niya ito, napansin niyang ito ay ang malambot na bola na ibinigay sa kanya ng maliit na hayop. Alam ni Hansen na ang hayop ay walang intensyong saktan siya. Espesyal ang pakikitungo ng hayop sa kanya, at malamang na dahil mayroon si Hansen na dugo ng crystallizer sa ilang antas. Ang mga hayop na iyon ay nilikha upang bantayan ang tool na lumilikha ng Xenogeneic, at malamang na dinisenyo silang maakit sa mga crystallizers. Ang malambot na bola ay katulad ng katawan ni Hansen, at sumisipsip ito ng ilang sangkap.
Gayunpaman, mas mabilis itong sumisipsip kaysa kay Hansen. Tumalon ang puso ni Hansen. Ang likidong ito ay maaaring masipsip. Marahil ay mas marami akong masisipsip. Patuloy na lumulubog ang katawan ni Hansen. Pinatakbo niya ang Dangshan Sutra at Blood Pulse Sutra, ngunit hindi ito gumana. Hindi nila masisipsip ang katas, hindi tulad ng malambot na globo. Splash! Nakaramdam ng kawalan si Hansen, at nahulog siya mula sa likido. Huminga ng malalim si Hansen at hinayaan ang kanyang sarili na lumutang na parang dahon. Tumingin si Hansen sa paligid at napansin niyang nasa isang semi-circular platform siya. Nandoon sina Yesha, Vic, Roxfall Duque, at Hawkwing. Magandang paggalaw, komento ni Vic, habang pinapanood niyang bumaba si Hansen na parang dahon. Tumingin si Hansen sa paligid at napansin niyang nasa isang malaking lugar na siya ngayon. Ang semi-circular platform ay konektado sa isang tulay. May isang malaki, Christobolukon sphere sa kabilang bahagi ng tulay. Kumikinang ito. Sa ilalim ng tulay, makikita mo ang isang lawa ng gatas. Sa ilang kadahilanan, may mga geyser na nagpapaputok ng likido. Magpapaputok sila ng mga haligi ng bagay na iyon, nag-spray ng lahat ng dako. Ang ilang mga haligi ng katas ay lumapit sa tulay, nag-spray sa daanan bago bumaba. Narito na ang lahat, kaya magpatuloy na tayo sa plano, sabi ni Vic. Yumungol si Roxfall Duque, at sinabi niya, Mr. Vic, sa tingin mo ba mga tanga tayo? Gusto mo kaming manatili sa unahan, upang maging una sa panganib. Bakit natin kailangan ka? Sang-ayon kayo, di ba? Lumapit si Roxfall Duque kina Hansen at Yesha. Wala siyang tiwala kay Vic, kaya gusto niyang manguna si Hansen sa kanila ngayon, sa halip na si Vic. Roxfall Duque, mukhang ikaw ang unang tatawid sa tulay. Tiningnan siya ni Vic na ang kamay ay nakahawak sa isang punyal. Dahan-dahan siyang lumapit sa rebate. Nagbago ang mukha ni Roxfall Duque, at sumigaw siya kina Hansen, Hawkwing, at Yesha. Kung lalabanan natin siya, hindi niya tayo matatalo ng sama-sama. Kung hindi tayo gagawa ng anumang bagay, magiging pain lang tayo na maaari niyang itapon. Wala sa atin ang makakalabas dito ng buhay. Sino ang gustong makita kung matalas ang aking punyal? Malamig na tumawa si Vic habang papalapit siya kay Roxfall Duque. Mukhang nag-aalangan si Hawkwing. Parang ayaw ding tumulong sina Hansen at Yesha. Natatakot si Roxfall Duque sa punyal ni Vic, at sa mga kapangyarihan ng Sky Demon na kaya niyang gamitin. Nagsimula siyang magsabi ng maraming bagay na maaaring kumbansihin ang iba na makipag-alyansa sa kanya, ngunit napilit pa rin siyang makarating sa tulay ni Vic. Nang nasa tulay na siya, kinagat lang ni Roxfall Duque ang kanyang mga ngipin at tumakbo pasulong. Habang tumatakbo siya, isang haligi ng likido ang tumaas patungo sa kanya. Sumabog ang gata sa hangin, naging puting ulan. Hinawakan siya ng mga bagay na iyon, ngunit parang espongha siya. Ang likido ay nasisipsip ng kanyang katawan. Sumando si Roxfall Duque at umungal. Nahulog siya sa isang pag-upo sa tulay, habang nagsimulang lumawak ang kanyang mga kalamnan. Napunit at nabasag ang kanyang armor. Kabanata 1809. Nagbago ang katawan ni Roxfall Duque at naging malaki at baluktot. Ang gusot na balat ng kanyang katawan ay nagsimulang magbihis ng kulay abong balahibo. Parg! Ang sigaw ay naging isang dagandong. Namula ang kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay parang isang elepante na natatakpan ng makapal na kulay abong balahibo. Kahawig ng isang tao si Roxfall Duque noon, ngunit ngayon ay naging isang malaking kulay abong kuneho na siya. Ang mga ngipin ng kuneho ay kasing talam ng mga karit. Nakakatakot ito. Nako! Si Roxfall Duque ay naging isang xenogeneic, sigaw ni Hawkwing habang sinusubukang makatakas. Ngunit ang daanan na kanilang pinanggalingan ay naharang ng seda, at wala kahit ang pinakamaliit na siwang o tahi. Nawala ang isip ni Roxfall Duque nang maging isang higanting kulay abong kuneho siya. Ang mga pulang mata ay tumingin sa kanyang dating grupo, at pagkatapos ay tumalon ang nilalang patungo sa kanila gamit ang isang pagtalon mula sa kanyang mga paa sa likuran. Mas mabilis siyang kumilos bilang isang xenogeneic kaysa sa dati. Kahit na ang chaos ay hindi kasing bilis at kasing lakas ng nilalang na iyon. Umatras si Hansen, ngunit wala talagang pupuntahan. Iyon ba ang likido na gusto mo? Ang bagay na iyon sa ibaba? Iyon ba ang xenogeneic genofluid? Tanong ni Hansen kay Yesha, na nasa tabi niya. Dahil naging isang xenogeneic si Roxfall Duque, parang iyon ang gusto niya. Ngunit umiling si Yesha. Tahimik niyang sinabi, hindi. Hindi mo ba nakikita na nawala ang isip ni Roxfall Duque? Ang genofluid na gusto ko ay ang makakapagpahintulot sa akin na maging isang xenogeneic habang nakokontrol ang aking isip. Hindi ito katulad nito.
Sa tingin ko ang tunay na katas ay nasa malaking sphere. Papalapit sa kanila ang malaking kuneho, si Roxfall Duque. Una itong pumunta kay Hawkwing. Napakabagal ni Hawkwing kumpara sa kuneho. Hinugot niya ang isang tungkod at sinubukang hampasin ang kuneho. Kinuha ng Chaos ang lahat ng kanilang mga armas, kaya hindi nila alam kung saan niya itinago ang sandatang iyon upang hindi makita. Katsa! Sumara ang mga ngipin ng kuneho sa tungkod ni Hawkwing. Kinain ito ng kuneho na parang carrot. Naputol ito sa dalawa. F***, ang tigas ng mga ngipin. Ang aking tungkod ay gawa sa parehong kahoy na ginagamit ng Chaos para sa kanilang mga armas. Hindi ako makapaniwala na nabasag ng bagay na ito ang aking tungkod. Mag-isip ka ng isang bagay, please. Natamba si Hawkwing. Napakaliit ng katawan ng Xenogeneic Rabbit, ngunit napakabilis din nito sa parehong oras. Tumalon ito patungo kay Vic. Tumanggaw lang si Vic, at muling inilabas ang kanyang punyal. Tumakbo siya pasulong at dumaan sa kuneho. Naputol ang katawan ng kuneho, at tumulo ang dugo sa sahig. Ang punyal at kapangyarihan ng Sky Demon ni Vic ay isang malakas na kombinasyon, ngunit sa Demon Grave, napigilan din iyon. Kahit na matalas ang kanyang punyal, at hindi siya maaaring magkamali, maaari lamang niyang tusukin ang balat ng halimaw. Hindi niya makapinsala sa anumang panloob na organo. Masyadong malaki ang kuneho, at makapal ang balat nito. Hindi masyadong malalim ang pagtusok ni Vic sa kanyang punyal. Ngunit nagalit ang Xenogeneic Rabbit sa katotohanang nasaktan ito ng kaunti. At tinitigan nito si Vic, tumalon patungo sa kanya gamit ang isang pagtulak ng kanyang mga paa sa likuran. Hindi magkakamali si Vic, ngunit hindi matatalo. Nakakatakot ang lakas at bilis ng Xenogeneic Rabbit, at hindi nang ahas na hayaan ang kanyang sarili na makagat ni Vic. Isang kagat lang ay sapat na para mahati sa dalawa ang buong katawan niya. Ano pa ang hinihintay ninyo? Kung hindi ninyo ako tutulungan, kakainin pa rin kayo ng bagay na iyon. Patuloy na umiiwas si Vic sa mga pag-atake ng kuneho habang sumisigaw kina Hansen at Isha. Sa loob ng 1 minuto, ang katawan ni Vic ay natatakpan ng maraming sugat. Dahil dito, naghihirap ang kanyang bilis at kapangyarihan. Hindi niya kaya labanan ang kuneho, at nakakayanan lang niyang manatiling buhay sa pamamagitan ng matalinong pag-iwas. Tumingin sa isa't isa sina Hansen at Isha. Tumanggaw si Hansen at hinugot ang kanyang pabahay ng espada. Wala namang armas si Isha, ngunit lumapit pa rin siya gamit ang kanyang mga hubad na kamay. Nang tumalo ng kuneho kay Vic, ginamit ni Isha ang kanyang mga kamay na parang espada at winasiwas ito sa likod ng nilalang. Naglabas ito ng isang lilang usok, at ang likod ay binigyan ng isang marka ng pagwasiwas na isang talampakan ng haba. Tumulo ang dugo mula sa napunit na laman. Mas malakas ang kapangyarihan ng ngipin ni Isha kaysa kay Roxfall Duque. Mas mahusay din ito kaysa kay Hansen. Ang kapangyarihan ng ngipin na natutunan ni Hansen ay kinuha mula sa knife mind, kaya siya ay isang baguhan lamang. Habang ang knife mind ni Hansen ay lumalakas kaysa kay Isha, ang kanyang mga kasanayan ay hindi pa rin sapat. Ginamit ni Hansen ang kanyang pabahay ng espada na parang espada, at habang nasasaktan at umuungal sa sakit ang Xenogeneic Rabbit, itinulak niya ito sa mata ng halimaw. Nagsimulang tumulo ang pula at puting bagay mula sa nakalukong mata na nagdulot ng higit pang sakit dito. Umiyak ang kuneho at winasiwas ang mga kuko nito habang sinusubukang hawakan si Hansen. Ngunit tumalo na palayo si Hansen na parang ibon, ang kanyang pagtalon ay nagdala sa kanya sa isang magandang arko. Ginamit ni Vic ang pagkakataong ito upang hiwain ang lalamunan ng kuneho. Tumulo ang dugo mula sa sugat. Pagkatapos ay winasiwas ni Isha ang ulo ng kuneho, na nagdulot ng isang sugat na napakalalim na makikita mo ang buto sa likod ng duguan na laman. Tumutulong din si Hawkwing. Magaling ang kanyang kapangyarihan, ngunit wala na siyang armas. Wala rin siyang mga kasanayan tulad ng kapangyarihan ng ngipin. Sinuntok niya ang kuneho, na halos walang epekto. Katsa! Sa kanilang paulit-ulit na pag-atake, nagawa ni Vic na makakuha ng maraming solidong suntok. At nakitang malapit ng maputol ang ulo ng kuneho, winasiwas ni Hansen ang kanyang pabahay ng espada at sinira ang leeg ng halimaw. Namatay ang nilalang. Xenogeneic Duque Hunted, Xenogeneic Gene Found. Xenogeneic Beast Soul Obtained, Teeth Rabbit. Nang marinig ang anunsyo, nagulat si Hansen. Malakas si Xenogeneic Roxfall Duque, ngunit parang nakikipaglaban lang siya sa isang Viscount. Gayunpaman, nakarehistro pa rin siya para sa rango, at nagawa niyang makuha ang isang bagong Beast Soul. Nakakagulat ang lahat. Handa nang kunin ni Hansen ang mga ngipin ng kuneho. Malinaw na iyon ang Xenogeneic material. Umatras. Itinaas ni Vic ang kanyang punyal at pinigilan ang paglapit ni Hansen.
Mr. Vic, huwag mong kalimutan na kung wala ang ating tulong, patay ka na. Sa atin ang mga materyales na ito, agad na sinabi ni Hansen kay Vic. Kabanata 1810. Malamig na bamulong si Vic. Kung wala ako na nakakaagaw ng atensyon nito, ano kaya ang nagawa ninyo? Ako ang naglagay ng pinakamaraming pagsisikap sa pagpatay dito, kaya dapat ako ang unang pumili ng mga nakuhang bagay. Gusto ko ang mga ngipin ng kuneho. Maaari ninyong kunin ang iba. Mr. Vic, huwag kang magiging hanggal. Sagot ni Hansen kay Vic, matigas ang kanyang boses. Hanggal. Saan ako nagiging hanggal? Gusto mo bang ituro ang tanong na iyon sa aking punyal, at tingnan kung sasabihin nito sa iyo kung paano ako nagiging hanggal? Itinaas ni Vic ang kanyang punyal, nakatutok ang dulo nito kay Hansen. Kumunat ang noo ni Hansen. Akala ni Vic na ang dahilan kung bakit hindi mapatay ng kanyang punyal ang kuneho ay dahil masyadong malakas ang kuneho. Hindi siya kailangang mag-alala tungkol sa pagpatay kay Hansen dahil sa pantay na mga kapangyarihan. Ang isang ganap na pagtama kay Hansen, gamit ang punyal, ay madaling makapatay kay Hansen. Ikaw, sumakay ka sa tulay. Patuloy na nakatutok ang punyal ni Vic kay Hansen habang sumisigaw siya. Hindi lang niya gusto ang xenogeneic material, ngayon ay gusto niyang gawing pain si Hansen. Ngunit nanatiling nakatayo si Hansen. Tumayo siya, nakatingin kay Vic ng walang emosyon. Hindi mo ba narinig na sinabi kong sumakay ka sa tulay? Madilim na tumingin sa kanya si Vic. Hindi siya masaya sa pag-uugali ni Hansen, kaya lumapit siya. Hindi nagsalita si Hansen, at hindi rin siya gumalaw. Tahimik niyang pinanood na lumapit si Vic. Mukhang hindi ka natatakot mamatay. Galit na galit si Vic, winasiwas niya ang kanyang punyal kay Hansen. Hindi pinansin ni Hansen ang kanyang awtoridad, kaya talagang gusto niyang turuan ang lalaki ng isang aral. Gusto niyang saktan si Hansen, at pagkatapos ay itapon siya sa tulay. Nakakagambalang hindi nakikita ang pag-atake. Napakatalino ng mga kapangyarihan ng Sky Demon, at mahusay na ginamit ni Vic ang mga ito. Ngunit sa mga mata ni Hansen, wala itong espesyal. Tumaya siya na mas mahusay sina Zero at Hanyan sa Falsified Sky Sutra kaysa kay Vic sa Sky Demon Sutra. Naglagay si Vic ng patas na halaga ng hilaw na kapangyarihan sa likod ng kasanayan, ngunit wala siyang talento dito. Tiningnan ni Asia si Hansen ng may interes. Gustong-gusto niyang makita kung paano haharapin ni Hansen ang isang ganitong uri ng paghaharap. Hindi mahuhulaan ang mga kapangyarihan ng Sky Demon, at kahit siya ay hindi nang ahas na hamanin si Vic. Dapat imposibleng iwasan ang kanyang pag-atake. Patuloy na iniisip ni Asia na kung siya si Hansen, ang pinakamagandang bagay na kaya niyang samantalahin ay ang saklaw. Hindi mailabas ang kapangyarihan ni Vic sa loob ng lugar na iyon, kaya kung hindi niya magagamit ang kanyang espada upang palabasan ang kakayahan, dapat na walang silbi ang kasanayan. Ngunit hindi nagplano si Hansen na umatras o anumang bagay. Sa kabila ng pagkitang papalapit ang punyal ni Vic sa kanyang leeg, patuloy siyang nakatayo kung nasaan siya. Hindi ba siya gagalaw? Paano niya haharapin ang kapangyarihan ng Sky Demon? Imposibleng harangan o iwasan man lang. Talagang nagulat si Isha. Pakiramdam ni Vic na may mali habang umaatake siya. Nagtataka siya kung bakit hindi nagsikap si Hansen na gumalaw, ngunit naniniwala pa rin siya sa kanyang kapangyarihan ng Sky Demon, at nagpatuloy siya sa kanyang pagcast ng kasanayan. Nakitang malapit nang tumama ang punyal sa kanyang leeg, biglang winasiwas ni Hansen ang kanyang braso upang itaas ang pabahay ng espada laban sa punyal. Hindi ba alam ng lalaking iyon na hindi magkakamali ang mga kapangyarihan ng Sky Demon? Talaga bang gusto niyang harangan ito? Nagulat na tumingin si Hawkwing. Kumunat lang ang noo ni Isha. Malamig na tumawa si Vic. Naglagay pa siya ng mas maraming lakas sa likod ng pagwasiwas. Dong! Ang tiwala na pag-atake ni Vic ay naharang lamang 3 pulgada ang layo mula sa leeg ni Hansen. Hindi man lang tumingin si Hansen sa punyal. Nakatingin siya kay Vic sa buong panahon, at gayon paman, nagawa niyang harangan ang talam. Paano nangyari iyon? Ang mga salitang ito ay tumakbo sa isipan ni Vic, Yisha, at Hawkwing ng sabay-sabay. Kahit na magkapareho ang lakas ng dalawang partido, dapat na imposibleng harangan ang kapangyarihan ng Sky Demon. At nagawa ito ni Hansen ng napakadali. Parang nagulat si Vic, nagpupumilit siyang maniwala sa nangyari. Ayaw niyang paniwalaan ang nakita niya lang. Kinagat ni Vic ang kanyang mga ngipin at nagsimulang magalit gamit ang kanyang punyal. Parang ulan ng yelo, sinugod niya si Hansen. Ngunit nakatayo lang si Hansen doon sa buong panahon, sa loob ng karahasan. Winasiwas niya ang kanyang pabahay ng espada, nakatingin kay Vic at hindi sa kanyang punyal sa buong panahon. Ang kanyang pabahay ng espada ay nakakapagharang sa bawat pag-atake.
Lahat ng pag-atake na iyon ay hindi sapat upang maigalaw man lang ang kanyang mga paa. Ano ang nangyayari? Nawala ba ang bisa ng kapangyarihan ng Sky Demon dito? Paano ito naharang? Sino ba ang lalaking ito? Sigaw ni Hawkwing matapos magising mula sa kanyang pagkatulala. Tiningnan ni Aisha ang eksena ng may naguguluhang ekspresyon, iniisip, tao. Dolyar. Anong uri ng lahi ito? Paano ko hindi pa narinig ang mga taong tulad nito dati? Labis na nagulat si Vic. Hindi niya kailanman naisip na ang kanyang kapangyarihan ng Sky Demon ay maaaring harangan ng isang tao na nasa parehong antas niya. Tapos ka na ba? Tahimik na tanong ni Hansen. Humakbang siya pasulong at winasiwas ang kanyang pabahay ng espada kay Vic. Nagsimula ang sword mind. Umatras si Vic, ngunit huli na. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang punyal upang harangan, ngunit nabigo siya. Blurg. Pakiramdam ni Vic na parang binayo lang ang kanyang tiyan. Tumulo ang dugo sa kanyang mga labi at bumagsak ang kanyang katawan patalikod sa tulay. Nakarating si Vic sa tulay nang magsimulang manginig ito. Nagpaputok ang geyser ng gatas mula sa ibaba. Hindi pinansin ni Vic ang kanyang sakit at gumulong pasulong upang umiwas sa puting katas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nahugasan ang puting katas. Nagtipon ito sa tulay at parang may sariling buhay, umakyat ito patungo sa kanya. Umiwas si Vic sa likido, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon ang reaksyon nito. Ang puting likido ay tumama sa kanyang paa at agad na nasipsip. Nagulat sina Hansen, Yisha, at Hawkwing. Parang buhay ang puting katas. Parang hindi ito tunay na likido. Roar! Sumigaw si Vic, nagsimulang lumawak ang kanyang mga kalamnan at buto, at lumaki ang isang sungay mula sa kanyang noo. Biglang naging hugis ng isang malupit na demonyo ang kanyang magandang mukha. Nakikita ang kanyang mga pangil, habang binabalutan siya ng isang itim na miasma. Nakuha niya ang hitsura ng Azure. Dahan-dahang lumingon si Vic. Nawala ang kulay lila sa kanyang mga mata, at ngayon ay pula na ang mga ito. Roar! May higit pang dagandong. Papunta si Vic kay Hansen, habang ang katawan na mukhang demonyo ay dumating mismo sa harap niya. 5 itim na kuko, kasing talim ng mga punyal, ay dumating mismo sa kanyang ulo.